sana ang aking kabuhan. Patawarin mo ang aming kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pag-ibig, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa sandali ng katahimikan, ating isipin at pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinaglalaanan mo kami ng kaukulang tulong na sa aming kahinaan ay iyong itutugon. Ang iyong kaloob sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay makamtan nawa namin ng buong kaligayahan. Sa pagtanggap namin ito, kami naway makapamuhay ayon sa inaasahan mo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Sinabi ng masasama, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan, at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa ating kaugalian. Ipinamamarali nilang nakikilala nila ang Diyos, at sinasabing sila'y anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Makita lang natin sila'y balisa na tayo, pagkat kaiba ang gawain nila at pamumuhay. Ang palagay nila sa atin ay mababang-mababa, at nandidiri sila sa ating gawain. Sinasabi nilang kaligayahan ang wakas ng matuwid, at ipinagmamagaling na sila'y anak ng Diyos. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal.
Subukin natin ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Iyon ang usapan ng masasama, ngunit sila'y nagkakamali. Pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan, hindi nila natalos ang lihim na panukala ng Diyos. Hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan. Hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Sa Diyos, hindi na mabibigo ang mga nasisiphayo. Nililipol ng Diyos yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asay, hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man. Sa tulong ng poon, agad maiibsan. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Kukupkupin siya ng lubos-lubusan. Kahit isang butoy, hindi magagalaw. Mga lingkod niya'y kaniyang ililigtas. Sa napakukupkop, siyang mag-iingat. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ang tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Napupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kaniyang mga kapatid, si Jesus may pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantarang siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas. Walang makakaalam kung saan magmumula ang Mesiyas,
pagparito niya. Ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, "Ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo ang siyang nagsugo sa akin, ngunit hindi ninyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagat ako'y mula sa kaniya at siya'y nagsugo sa akin." Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang mangahas sapagat hindi pa niya oras. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Umaga po, Father. Atin pong purihin at dakilain ang ating Poong Jesus Nazareno. Ang mga Hudyo po ay mayroong kultura o meron silang ginagawa sa loob ng isang taon. Mayroon silang batas na 7 beses sila dapat dumalo sa pista ng templo. Kaya si Jesus ay naroon dahil required siya bilang Hudyo na pumunta sa templo. Ang pista po noon ay pista ng Tolda o Feast of the Tabernacle. Ano po yung Feast of the Tabernacle? Ito po ay yung pag-alaala ng mga Hudyo ng kanilang paglalakbay mula palabas ng Israel o palabas ng Ehipto patungo sa Israel na lupang pangako. Ito po yung kanilang inaalala. Kaya po kapag pista ng Tolda o Feast of the Tabernacle, ang mga Hudyo ay nagtatayo ng mga tolda sa labas ng templo at doon sila tumitira ng 7 araw. So imaginein po ninyo ang kaguluhan sa templo. Imaginein ninyo na parang walang kaayusan. Ang tao ay pasulong, parito, ikot ng ikot dahil inaalala nila ang pista ng Tolda. Kaya si Jesus bilang Hudyo ay pumunta doon. Pero ito ang nangyari. Pagpunta niya sa templo, mayroong nakakilala at mayroong hindi nakakilala sa kanya. Bakit kailangang sa pista ng templo dumalo si Jesus? Dahil po ang Ebanghelyo ay pagpapakita at pagsasalarawan na si Jesus ang bagong Moses. Bilang bagong Moses, ang mga taong ito na nasa templo ay dinadala niya sa panibagong promised land. Ang pangakong lupa ay ang kaharian ng Diyos. Katulad ng karanasan ng mga Israelita na hindi naniniwala sa Diyos kahit na sila ay kasama bilang bayang kaniyang pinili, nandoon pa rin ang kanilang hindi paniniwala. Katulad ng karanasan ni Jesus na nagsasalita sa harapan ng mga Hudyo, marami pa ring hindi naniniwala sa Kanya na Siya ang Mesiyas, ang magdadala sa kanila sa panibagong lupang pangako. Kaya nga ganun na lamang ang galit ng mga eskriba at pariseo dahil si Jesus sa kaniyang salita ay mayroong patotoo na siya at ang Ama ay iisa.
na ang Ama ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan upang lahat ng kaniyang sasabihin at gagawin ay galing din sa ipinag-uutos ng Ama. Kaya hindi lamang isang maliit na bagay, hindi lamang isang ordinaryong sitwasyon na si Jesus ay naroroon. Ito ay pagpapakita na ang bagong Moses, ang tunay na magdadala sa atin o sa kanila sa tunay na lupang pangako, ang kaniyang buhay na walang hanggan. Kaya siya ay naparito upang magpatotoo sa misyong ibinigay sa kaniya ng Ama. Maraming hindi naniwala, marami rin ang nagduda, marami rin ang hindi tumanggap. Sa atin pong karanasan bilang mga Kristiyano, paano natin nadarama si Jesus? Siya ba ay lumalakad lamang sa ating harapan nang hindi natin napapansin? Ano ang ating pagkaunawa sa kaniyang presensya? Ano ang ating batayan kung nararamdaman natin na ang Diyos ay nasa gitna natin? Napakagandang pagnilayan, napakagandang tingnan ang mensahe ng Ebanghelyo kung papaano natin kinikilala si Jesus, ang ating poong Jesus Nazareno. Napakagandang tingnan sa ating pananampalataya sa araw-araw kung papaanong gumagalaw ang Diyos at nakikilala natin at nakikita ang kaniyang presensya. Meron din po tayong tabernacle. Ito po ang ating tabernakulo kung saan ang kaniyang banal na katawan, ang kaniyang banal na presensya, tunay, really, absolutely present sa ating simbahan. Baka po nakakalimutan natin. Baka po mas mahalaga sa inyo ang imahe ng Nazareno kesa ang tunay na tabernakulo. Baka po mas lumuluhod kayo sa imahe ni Nazareno pero hindi nyo pinapansin ang tunay na presensya ng Diyos. Ang tunay na tabernakulo ay ito. Ang presensya ng Diyos ay ito, magliliwanag sa ating lahat at tumatanggap tayo ng kaniyang banal na katawan, nangangahulugang kinikilala natin ang presensya ng Diyos sa kaniyang tunay na kaanyuan. Huwag tayong mabulag, huwag tayong dalhin ng ating debosyon sa maling pananaw sa imahen ng Diyos. Sapagkat ang tunay niyang imahen ay ang banal na tinapay na ibinibigay sa lahat upang ang lahat ng tumanggap nito ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang presensya ng Diyos ay palaging nasa atin kung ating bubuksan ang ating koneksyon sa Kanya. Ang Diyos ay nagsasalita sa napakaraming bagay at paraan sa ating buhay. Siya ay nagsasalita sa Kaniyang mga banal na salita. Siya ay nagsasalita sa kaniyang mga sakramento. Siya ay nagsasalita sa ating mga karanasan. Siya ay nagsasalita sa ating simbahan. Siya ay nagsasalita
sa pamamaraan ng aking buhay. Kung papaanong ang mga Hudyo ay hindi tumangkilik kay Jesus dahil sa hindi nila paniniwala, tayo naman na tinawag na Kristiyano, nakaugat kay Kristo, Christian, Christ. Without Christ, I am nothing. Yung I-A-N, I am nothing without Christ. Kaya tinawag akong Kristiyano dahil kasama ko sa buhay ko si Kristo. Ito ang tunay na pista ng tolda. Hindi natin kailangang bumalik sa nakaraan. Kung hindi isabuhay ang kasalukuyan at dadalhin tayo ng Diyos sa Kaniyang kaharian kung saan ang buhay ay palaging puno ng pagpapala at pagbibiyaya. Sana po maramdaman natin ang presensya ng Diyos. Sa araw na ito, magsasalita ang Diyos sa inyo upang unawain na ang Diyos ay kasama natin. Huwag nating hayaang lumampas. Huwag natin hayaang hindi natin makilala. Sapagkat ang Diyos sa Kaniyang kapangyarihan ay nakikipag-usap sa iyo mukha sa mukha. Naway makita natin ang tunay na mukha ng Diyos. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating paglalakbay sa buhay, idalangin natin na pagkalooban tayo ng tapang na magsalita at magsikap para sa katotohanan. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga kasapi ng simbahan, naway magsikap na palagatin ang mabuting balita ni Jesus sa buong mundo. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Sa pamamagitan ng pagninilay sa pagpapakasakit ni Jesus sa krus, ang mga taong hindi sumasampalataya, naway manampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Tayo nawa ay magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga may sakit at mga dukha, naway maranasan ang nagpapagaling at mapagmahal na presensya ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ilapit natin sa Diyos ang lahat ng ating mga pangarap at mithiin para sa ating buong pamilya. Ang ating mga trabaho, ang ating mga relasyon sa opisina, sa pamayanan. Atin din pong ilapit ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ama naming nasa langit, isinugo mo ang iyong anak upang magpakasakit para sa amin. Loobin mo na sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa Kanya, malabanan namin ang kawalan ng pananampalataya sa aming sarili at sa mundo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo ang aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasabot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito sa kapagpapatawad ng mga kasalanan ay siya nawang magpaging dapat na kami maging lalong dalisay sa pagharap sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawang kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo,
ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, ito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadyab kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Please po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus, ang patotoo ng Ama. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pare o lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Mahal kita. Minamahal kita. Tinawag kita sa iyong pangalan.
sasamahan kita. Saan man magpunta, ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Sa tuloy kita'y sasagipin. Sa apoy iniligtas man din. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-isa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Huwag kang mangamba, di ka nag-isa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Announcement for pamayanang daan ng krus. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN at iba pang samahan ng ating simbahan sa ating pamayanang daan ng krus sa darating na linggo, March 17, 2024, sa ganap na 1:30 ng hapon. Magdala po tayo ng ating mga sariling krus. Makiisa po tayo. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ito sa ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang large size po ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size po ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. At ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang mga oras po na ating Finance Office tuwing Lunes hanggang Huwebes at Sabado
ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes po at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang mga Nazarene Catholic School po ang paaralan po ng ating Basilica Mindoro at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na po ng mga mag-aaral mula po sa preschool hanggang senior high para sa school year 2024 hanggang 2025. Ang mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan para po sa taong 2024-2025. Meron din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. Mayroon din pong matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 2 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para po sa mga karagdagang impormasyon, maaari po kayong mag-message sa The Nazarene Catholic Schools Facebook page para sa iba pang mga tulong pang edukasyon, pinansyal, diskwento, at mga scholarship. Maaari niyong tawagan ang mga sumusunod na numero 8733-9929 at 8244-5609 o cell number 0966-211-2152. Mga paalala po sa mga nagsisimba pagkatapos po ng misa, ang lahat po ay wiwisika ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang ay loobin mong bumagtas mula sa dati naming pagsuway na aming tinatalikdan patungo sa pamumuhay na iyong pinababanal. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin,
Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati